Ating kamustahin kung ano na ang nangyari sa mga miyembro ng sikat na all-male dance group na Universal Motion Dancers o UMD na sumikat noong 90s. The Philippine Showbiz List presents mga miyembro ng Universal Motion Dancers na saan na sila ngayon. Wawi de Guzman. Si Jeffrey Camangyan o mas kilala bilang Wawi de Guzman ay isa sa mga nangungunang matinee idols mula noong 90s. Dumating ang kanyang big break noon bilang miyembro ng dance group na UMD. Siya ang unang ka-love team ni Judy Ann Santos. Naging #1 screen tandem ang Juday-Wawi love team noong mid to late 90s at nagbida sa maraming pelikula. Ikinasal siya sa kanyang non-showbiz wife na si Cheryl Ann Reyes mula sa Pampanga noong 2012. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Cheryl Ann noong April 26, 2014 sa edad na 27, isang buwan matapos manganak sa kanilang iisang anak na babae na si Raph. Iniulat ang posibleng sanhi ng kanyang pagpanaw ay dahil sa gamot na ininom niya matapos makaranas ng pananakit ng kalamnan. Sa programang Stories of Hope, ikinuwento ni Wawi na taong 2016 at 2017 nang imbitahan siya ng kanyang kaibigang Zumba instructor na maging guest sa Zumba event nito. Taong 2018 na makuha ni Wawi ang kanyang lisensya sa pagiging Zumba instructor. Ngayon ay madalas nang naiimbitahan si Wawi sa mga Zumba events sa iba't ibang lugar. Brian Furlow. Si Brian Furlow ay isa sa mga orihinal na miyembro ng UMD. Siya rin ang tumayong leader ng grupo. Hindi tulad ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa UMD na nagpatuloy sa pag-aartista o nanatili sa mundo ng entertainment, pinili ni Brian na mamuhay ng pribado matapos ang kanyang pagiging bahagi ng grupo. Matapos ang kasikatan ng UMD noong dekada 90, hindi na siya gaanong lumabas sa publiko o lumahok sa showbiz-related na mga proyekto. Tila mas pinili ni Brian ang isang tahimik at pribadong buhay na malayo sa mata ng publiko. Dahil dito, kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang kasalukuyang pamumuhay, trabaho o kung sa Pilipinas pa siya o sa ibang bansa. Kahit noong 2019 na magsagawa ang popular 90s dance group na Street Boys, The Maneuvers at UMD ng concert, ay hindi rin kabilang si Brian. Jim Salas. Si Jim Salas ay isa sa mga orihinal din na miyembro ng UMD. Pagkatapos ng peak years ng UMD, patuloy na naging aktibo si Jim sa industriya ng entertainment. Lumabas siya sa mga pelikula. Sa mga nakalipas na taon na natiling konektado si Jim sa dance community at lumahok sa iba't ibang mga kaganapan at reunion kasama ang kanyang mga kapwa miyembro ng UMD. Si Jim ang ama ng aktor na si Paul Salas na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Philippine entertainment industry. Noong October 2024, masayang ibinahagi ni Paul na masaksihan na ikasal ang kanyang amang si Jim sa partner nitong si Alex. Ngayong 2025, patuloy na nakikibahagi si Jim sa dance and entertainment, madalas nakikipagtulungan sa mga dating miyembro ng UMD at nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga na masayang naaalala ang mga kontribusyon ng grupo sa pop culture ng Pilipinas. James Salas. Si James Salas ay isa sa mga orihinal na miyembro ng UMD. Siya ang kambal na kapatid ng kapwa miyembro ng UMD na si Jim Salas. Noong peak years ng UMD, ipinakita ni James ang kanyang galing sa pagsasayaw sa iba't ibang pagtatanghal at lumabas sa mga pelikula. Pagkatapos ng pamamayagpag ng grupo, nanatiling aktibo si James sa showbiz. Nakipagsapalaran siya sa pagnegosyo at event organizing na itinatag ang kanyang sarili bilang isang artist, negosyante at events organizer. Pinamamahalaan niya ang JS Events Production na nakatuon sa mga booking ng artist at event management. Sa mga nakalipas na taon, patuloy na nakikipag-ugnayan si James sa dance community. Nakikilahok sa iba't ibang mga kaganapan at reunion kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro ng UMD at iba pang 90s dance groups. Siya ay nagpapanatili ng aktibong presensya sa social media, nagbabahagi ng mga update tungkol sa kanyang mga proyekto at personal na buhay. Siya ay may 4 na anak na sina Gab, Yumi, Wak at King. Marco McKinley. Si Marco McKinley ay isa rin sa mga original member ng UMD. Tulad ng ibang miyembro, lumabas din siya sa mga 90s films. Matapos ang prime years ng UMD, nagpatuloy si Marco sa kanyang buhay. Lumahok siya sa iba't ibang mga kaganapan at reunion kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro ng UMD na nagpapanatili ng koneksyon sa komunidad ng sayaw at mga tagahanga na masayang naaalala ang mga kontribusyon ng grupo sa Philippine pop culture. Noong 2015, humarap si Marco sa isang personal na pagsubok. Sa isang episode ng Star Talk noong June 20, 2015, ipinaliwanag ni Marco ang mga galit na post niya sa Facebook. Ayon sa kanya,
Ang mga salitang binitawan niya sa social media ay nagsasaad ng katotohanan at reaksyon sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Inamin niyang nagmura siya at nagbigay ng negatibong komento sa iba bilang pagtatanggol sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Ang pinagmula ng kanyang galit ay ang alitan nila ng kanyang live-in partner na si Margo Montano, dating miyembro ng Dyna Dancers. Naniniwala si Marco na kanyang partner ay may insekuridad sa kanyang anak kaya't madalas itong pinapagalitan. Sa hindi pagkakaunawaan, nagdesisyon ang kanyang partner na umalis sa kanilang bahay. Sinubukan ni Marco na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay ni Margo, ngunit siya ay inakusahan ng trespassing at pagwawala na nagresulta sa kanyang pagkakakulong ng 4 na araw. Nakalaya lamang siya matapos magawa ng paraan upang makapagpiyansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, humingi ng paumanhin si Marco sa kanyang mga anak at ipinahayag ang kanyang saloobin sa publiko. Ngayon ay makikitang aktibong sumasali si Marco sa mga dance videos ng kapwa niya UMD members. Madalas din siya nagbabahagi ng videos sa kanyang TikTok tungkol sa kanyang personal na buhay. Norman Santos. Si Norman Montibon, ang mas kilala bilang Norman Santos, ay naging tanyag noong 90s nang papabilang siya sa all-male dance group na UMD. Nagsimula bilang backup dancers noong 1992, nagbida din sila sa big screen. Matapos ang kasikatan ng UMD, hindi umalis si Norman at patuloy sa pamamayagpag sa mundo ng entertainment. Naging leader siya ng R&B at dance band na Hip to Soul na tumutugtog sa mga 5-star hotel sa buong Asia mula Hong Kong hanggang Tokyo sa loob ng 8 taon. Noong 2007, siya at kanyang banda ay lumipad sa Dubai at pinahanga ang mga music aficionados sa Ratsky. Ngunit noong 2013, ipinaalam niya sa publiko na mayroon siyang sakit sa bato. Sa isang interview, ibinahagi ni Norman kung paano niya hinarap ang nasabing sakit. Ayon sa kanya, October 2012, na-diagnose siya na may kidney failure. Sa panahong yun daw ay tumigil na siya sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at lumipat sa mas malusog na aktibidad tulad ng basketball, pagpunta sa gym at pagkain ng mas masustansyang pagkain. Nang magkalagnat siya na nawala ng ganang kumain, ay nagdesisyon siyang magpa-check up at doon na na-diagnose na may kidney failure. January 2013, nagsimula kanyang dialysis sessions na kinabibilangan na 3 beses sa dialysis bawat linggo na tumatagal ng 4 na oras. Ngunit makalipas ang 12 years ay pumanaw si Norman na sa matagal ng karamdaman sa kidney. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng partner niya si Chato Maria sa pamamagitan ng isang Facebook post noong February 4, 2025. Jerry Oliva. Si Jerry ay kabilang din sa original members ng dance group na UMD. Matapos ang pamamayagpag ng UMD, patuloy na naging aktibo si Jerry sa industriya ng entertainment. Bukod sa pelikulang nilabasan niya kasama ang grupo, ay nakagawa rin siya ng mga pelikula at TV episodes. Noong 2023, si Jerry kasama ang UMD members na sina Wawi, Jim at James ay naging guest sa isang episode ng Family Feud Philippines. Noong October 2024, nagkaroon si Jerry ng pagkakataon na magtanghal sa Anahaw Amphitheater sa Iligan City, kung saan pinakita kanyang husay sa pagsasayaw at pag-perform. Aktibo rin si Jerry sa social media kung saan ibinabahagi niya kanyang mga karanasan at proyekto. Mayroon siyang YouTube channel na tinatawag na Jerry Oliva TV, kung saan ipinapakita niya kanyang buhay, pamilya at mga aktibidad sa pagsasayaw. Gerard Fainsan. Si Gerard Anthony Santo Domingo Fainsan ay ang ika-8 miyembro ng Universal Motion Dancers. Sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, binawian si Gerard ng buhay noong December 31, 1997 sa edad na 23 dahil sa asthma. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila South Cemetery sa Maynila. Bilang pag-alala sa kanya, ang mga miyembro ng UMD ay regular na nagpo-post ng mga mensahe at larawan sa kanilang social media accounts.